Good afternoon everyone, I am also Remota from BRE Automotive Black D, BIT told by Sir Michael Cesar Ocat. Social media influencers identified by most Filipinos in a new survey as the main spreaders of false information in the country. An overwhelming majority also agree fake news is a problem that should be addressed in the Philippines. Ang fake news ay hindi bago, pero ang mga maling kwento ay mas mabilis na umabot sa maraming tao sa social media kaysa sa mga lumang email. Maraming viral na kwento ang hindi totoong balita, kundi katang-isip, satire, at mga paraan para lukuhin ang mga mambabasa. Narito ang ilang paraan para protektahan ang sarili mula sa mga fake news. Kilalanin ang pinagkukunan. Ito ba ay lehitimo? Nakakabigay ba ito ng tamang impormasyon dati? Kung hindi, huwag itong pagkatiwalaan. Kung may nakakaakit na pamagat, basahin ito ng mabuti bago ibahagi. Minsan, hindi lahat ng kwento sa pamagat ay totoo. Ang peking balita ay may mga palatandaan na makikita sa teksto. Isa pang palatandaan ng fake news ay ang byline. Kung mayroon man, minsan ang mga may akda ay hindi totoong tao. Isang kwento ay nakapangalan sa isang doktor na di umano'y nanalo ng maraming parangal. Nakakabilib kung hindi ito gawa-gawa. Maraming maling kwento ang nagbabanggit ng opisyal na mga pinagmulan. Pero kapag sinuri mo ito, wala silang patunay. Ang iba namang fake news ay hindi ganap na fake news, kundi mga baluktot na bersyon ng totoong mga pangyayari. Ang mga maling pahayag na ito ay kumukuha ng totoong kwento at binabago ito. Halimbawa, may isang website na kumuha ng kwento mula sa CNN na isang taon na ang nakalilipas at naglagay ng bagong pamagat at petsa. Kaya bukod sa panlilinlang, mayroong paglabag sa copyright. Tandaan, may mga satire na dapat malinaw na nakalagay. Minsan nakakatawa ito, pero hindi ito totoong balita. Ang ilan sa mga ito ay nilikha para kumita ng pera mula sa mga ads. Alam naming mahirap ito. Ang confirmation bias ay nagpapahina sa mga tao na paniwalaan ang impormasyon na sumusuporta sa kanilang mga paniniwala. Pero sa susunod na may makita kang nakakagulat na post tungkol sa isang politiko, tingnan mo muna ito. Suriin ang ibang kwento mula sa pinagkunan ng balita. Alam naming abala ka at ang pag-check ng mga ito ay tumatagal, pero may mga fact-checkers na nagtatrabaho para dito. Tandaan, ang mga mambabasa ang unang depensa laban sa mga fake news. Our generation now highly relies from the information we find online. But are everything we find all facts? In this video, we will learn how to determine whether the information you are receiving is precise and trustworthy. Many people have become victims of fake news. What is it and how can avoid it? Fake news is any article or video containing untrue information disguised as a credible news source. How can we determine if the information is fake? First, it can be verified. Second, authors usually aren't experts. Third, it can't be found anywhere else. And fourth, fake news comes from fake sites. To avoid the spread of fake news, we must learn how to fact-check. Fact-checking is a modern, identifiable category of journalism. Verifying the accuracy of unresolved reporting and statements is done through fact-checking. Keep this in mind because the youth should know the truth. Social media influencers identified by most Filipinos in a new survey as the main spreaders of false information in the country. An overwhelming majority also agree fake news is a problem that should be addressed in the Philippines.